tandaan mo, hindi kanya priority. At kung gusto mo na maging smooth yung kanyang affair sa'yo, kailangan mong irespeto yung boundaries and limits na ini-implement niya sa inyo. Kaya, pag nasa pamilya siya, bawal ang text, bawal ang call. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel nito, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload ay mabigyan po kaagad kayo ng notification. And for today's video is, let's talk about kabit, other woman, mistress. Lately po, ang dami kong nakukuhang personal message tungkol dito ang concern. Now, kung ikaw ay nasa ganitong situation, mapalalaki ka man or mapababae ka man, kung ikaw ba ay kabit, kung ikaw ba ay may kabit, this video is for you. Gusto ko lang kayo guys, bigyan ng konting awareness and also konting realization kung ano ba talaga ang isinasakripisyo ng mga taong nai-involve sa ganitong relasyon. Kung ano ba talaga yung role ng isang tao once na na-involve ka na maging kabit. Hindi ako nandito para manghusga dahil sino man sa atin ay walang karapatan na husgahan ang kapwa natin. Only God ang pwedeng magbigay ng kanyang judgment. I'm just here to listen. Ang description bilang isang mistress, ikaw ay nasa long-term relationship with a person who is married to someone else. Ang couple na nai-involve sa ganito ay hindi nagsasama openly, lalo na sa public. Kadalasan, ang mga mistress po can make a man feel appreciated and special. Ito yung kakulangan naman na